pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Ang aking puso ngayon'y malinis na sa dugo ng Korderong Banal. Ang tiwala ko'y mong nalagan na sa dugo ng Korderong Banal. Sana kong kay naugasan ang sa dugo, ang aking
Roma 8:20-24. Ang sangnilikha ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa subakop sa kanya, sa pag-asa na ang sangnilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong sangnilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. At hindi lamang sangnilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili, sa masidhing paghihintay ng pagkukupkop, ang pagtubo sa ating katawan. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita? Darating ang kaluwalhatian. Dahil sa kasalanan, ang sangnilikha ay patungo sa kabulukan. Ngunit hindi ito ang kalooban ng Diyos. Ang sangnilikha ay babaguhin ng Diyos. May darating na bagong langit at bagong lupa. Higit sa lahat, ang mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay bibigyan ng Diyos ng kaluwalhatian. Ang nakilala ng Diyos noong una pa ay itinalaga niya na maging kalarawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay ng maraming magkakapatid. Ang itinalaga niya ay kanyang tinawag, itinuring na ganap at niluwalhati din. Hindi pa natin ito nakikita, ngunit inaasahan natin na mangyayari dahil sinasabi ng banal na kasulatan. Makatitiyak tayo sa pag-asang ito batay sa salita ng Diyos. Ang katiyakang ito ay ang pananampalataya na may darating na kaluwalhatian kahit hindi pa natin nakikita. Awit 119:89 hanggang 72. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Nananatili sa lahat ng salinlahi ang iyong katapatan. Iyong itinatag ang lupa at ito'y nananatiling matibay. Sila'y nananatili sa araw na ito ayon sa itinakda mo, sapagkat lahat ng bagay ay mga lingkod mo. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Ang pananampalataya. Ang pananampalataya ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. May katiyakan sa bagay na inaasahan kung ang pag-asa ay batay sa salita ng Diyos. Ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamamagitan ng pagtitiyaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ang gawa ng pag-asa at pananampalataya na mula sa salita ng Diyos ay pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay paggawa ng sinasabi ng Diyos. 2 Korinto 5:4-7. Habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumaraing na nabibigatan, hindi sa nais naming maging hubad, kundi dahil nais naming kami mabihisan pa, upang ang may kamatayan ay lulukin ng buhay. Ngayon, ang naghanda sa amin para sa bagay na ito ay Diyos, na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayad. Kaya't kami laging nagtitiwala, bagaman nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan sa katawan, kami ay malayo sa Panginoon. Sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Mamuhay sa pananampalataya. Maraming bagay na kailangan nating gamitin ang ating mata para makaiwas sa masama.
kung makita natin na may mabilis na dumarating na sasakyan, hindi tayo tatawid hanggang hindi ito nakakalampas. Ngunit sa ating relasyon sa Diyos at sa Kanyang mga ginagawa at gagawin, kailangang mamuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa paningin. Tayo ay makakaranas ng kapigatian, ngunit sa pamamagitan ng Diyos at sa Kanyang kapangyarihan, ito ay ating mapagtatagumpayan. Hindi natin nakikita ang Diyos, ang Kanyang kaharian at katuwiran, ngunit ayon sa salita ng Diyos at sa pananampalatayang bunga nito, siya at ang Kanyang kaharian ay ating hahanapin, kaya't makatitiyak tayo na lahat ng ating pangangailangan ay Kanyang tutugunin. Juan 20:26 hanggang 29. Pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna at sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya." Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakita, gayon ba'y sumasampalataya." Sumampalataya sa Ebanghelyo. Tayo ay naligtas dahil si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing at muling binuhay ayon sa kasulatan. Si Kristo ay hindi nakita ni Tomas noong una siyang magpakita sa mga alagad noong muli siyang nabuhay. Hindi siya nadalig sa sinabi sa kanya ng kanyang mga kasama hanggang hindi niya nakita ang marka ng mga sugat ng katawan ni Jesus. Itinuwid siya ng Panginoon. Mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Magagawa natin na mamuhay sa pananampalataya dahil ang salita ng pananampalataya ay ibinigay sa atin ng Diyos. Ang salita ay malapit sa iyo, nasa iyong bibig at sa iyong puso. Ito ay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Kahit hindi nakita si Jesus, ang Panginoong Jesus ay maraming ginawang mga himala sa harapan ng kanyang mga alagad. Ngunit ang mga ito ay hindi isinulat sa banal na kasulatan. Ito ay patunay na ang ibig ng Diyos ay mamuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Gayunman, ibinigay ng Diyos ang Ebanghelyo. Ito ay isinulat upang tayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa Kanyang pangalan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya.
kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama. Gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama. Salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.